po or good evening mga kababayan, ma'am sir. This is Jam the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is July 4, 2026 at ayan, tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may Nutraban, Mamora, Nutraban Street, Mamora. Dito yan sa may Bunga Pasig at dadalhin pa natin yan sa may Asusina, Coreza, Silangan Payatas, Quezon City. Okay. So, ayan, makinig tayo ng mga nagbabagong balita at talaga. Habang tayo ay nagta-travel. Ano po? At mga unexpected na pagkikilala. Gusto ko lang kasi kumanta ulit na yung pinagkakaguluhan. Next Gen Elite takes over Afternoon Run with Steve Bornat, Marco Massa, Clifford, and Caprice Cayetano. You're My Favorite Song. Weekdays at 4 p.m. sa GMA. Report wala kay Paris Sam din sa Samba sa Ang magandang balita, ilang minuto pa lamang nakapalipas na ay tiniglarang fire out na, no? O naapula na itong tunog na sumiklab dito sa mga kabayan sa Mercado Barangay 50 Zone 4 dito sa Dagupan, Tondo, Maynila. Dapat alay ko lang sa pagkabanda sa sabi ko lang, itong si Video Inspector Ronald Lima, ang Station 1 Commander ng Manila Bureau of Protection. Sir, ano nga lang, pangit po, ano ko po nagsimula ito sa noon sa ito, sinambahay po yung napekwan? Nakapagpapag gabi po, magkaroon po tayo na sunog dito sa Mandago po, dahil sa Dagupan, Tondo. 6 po, nagkaroon po tayo ng tawag, nagkaroon po natin ito dinasagag sa Portalan. Dahil nagkaroon po tayo ng under control po, no, ano na, na 6:39 at 7:16 po nag-fire out na po tayo. Marami-rami yung bahay, labing-dalawang bahay, sir, yung nagulo po ito, bakit po nagkakaroon? Meron po tayo mga bahay na nasa loob, mga kapos, siya ng light material. So, pag ganun po, may mga nababayan tayo na nasa mga maliliit na bahay. Pero saan po nagsimula yung bahay, sir? Dalawang palpak po sila pa dito sa loob? Ay, hindi po, hindi po. Doon pa po muna yung sa pinakalooban. Under investigation pa lang po siya. Ayun, so hindi pa natin kumpirmado kung ano yung naging study talaga doon po, no? Magkano po estimate, sir? Sa ngayon po nandun po yung investigador natin sa papatikang po. Okay. Sir, may pinabanggit ka yung naging problema nyo, isa sa mga pinarap yung problema kanina, yung fire hydrant, hindi nyo agad na kapitan ng hose dahil may nakaharap kayo. Opo, meron po tayo nakaharap na pampaserong jeep. Na agad po naman nating pilit pinapalis para maigitan po natin yan. So dapat talaga walang nakaharap. Opo, sa fire road po, ayun po yan, meron po yung multa na kailangan nilang bayaran pag sila'y nakapark. May sunog, wala. Hindi po dapat pinaparkingan ang fire hydrant. Kami, nakapul pa kung sino nagharang ng fire hydrant. Sa ngayon po, busy muna tayo sa fire operation natin, mapping operation. Pagbibigyan lang po natin yung SCTV saka sa ating barangay kapit. Wala naman nasakpan natin. Wala naman po, wala naman po. Maraming salamat po.
si Senior Inspector Ronald Sim, ang Station 1 Commander ng Manila Bureau of Fire Protection. Binabanggit sa atin kanina, kausap ko yung Arson investigator dito, 26 na pamilya. O tinatay yung 26 na pamilya yung naapektuhan daw dito, no, sa tulog dito. At nagsimula, sinasabi niya simula sa dalawang palapag na residential structure yung natulog dito. At ito'y tinataya na nagkakahalagang 300,000 naman yung pinsala sa mga area-arian na naapektuhan nga nitong tunog. Sa mga oras na to ay hindi pa rin nadadaanan yung bahagi na ito ng Mercado Street. Nagaman na ito yung sinasabi nila parang secondary road lamang. Yun nga lamang, paglabas mo ng Dagupan, doon maraming nakaparada ng mga sasakyan na naging isa sa mga problema nito mga bumbero nang sila'y rumesponde rito dahil maging yung fire hydrant ay naharangan, ano? Itong ilan naman mga sasakyan. Yan muna sa atin, mula dito sa lungsod ng Maynila. Ako rin sa Nilson ng Jimmy sa Radio, DZWB, Balitang Totoo. Okay mga kapuso, nasa linya po natin si Police Lieutenant Sybil Ann Ampada, ang traffic sector ng QCPD OIC. Ito yung bigong po doon sa hit and run at just sa Quezon Avenue senior citizen, di ba? Namatay yung bigong run. Magandang gabi po, welcome po si Nasay at Ola. Magandang gabi po, usama kami dito sa update dito sa hit and run sa Quezon Avenue po sa senior citizen yung nasa gasahan at namatay po. Sabihin po ba ay tatakto na po ba ng QCPD kung naka-internalize sa victim? Yes po, at report po ang driver at ang nagsasabi po na sasakyan. Gusto naman po at may nagsama na po ba ng reklamo, kaso regarding po dito sa suspect na na-identify po? Hindi po na makakalimutan po ng mother, yan po natin ng sapat na oras ng pamilya para po sa magpunta na po ng mga dokumento sa pagsampa ng kaso. Sila lamang ang sinangkot po natin. So ang update po natin na hindi na po, may magkakailan na rin po kayo dito sa driver na ito at nagkaroon na rin po ng coordination tayo na QCPD dito sa suspect. Sabagay itong pagkakataon ba na tapos na yung insidente, natapos na, medyo matagal, parang ko usually, di ba, dapat pag 24 hours, 14 hours, ganyan. So ito po ba may regular filing na ito yung mangyayari mo sakali? Anong reklamo po yung isasampa ng QCPD namin po dito sa suspect? Ating po pang magkapahan ng kaso, may present po sa yung side violation of violence level Article 75 for a maximum of 1 Ay, yung sa pamilya ma'am, gusto po, nag-release ka na kayo pag-arrive sa dito sa nakapagkano sa naglakaan. Sir, natin sila na magsampa ng kaso po kung
Ambada ang OIC ng Traffic Sector 4 ng QCPD. Maraming beses na kita nilayasan, Kaya para sa mga yaya to iniwanan na iba. O di ba may mga yayang yung lumalayas, iniiwan yung amo. Parang babae. O karamihan mga babae yung mga yaya. Ano ang paninigil mo? Sa minuto. O sino makakalimot sa mga yaya tinakawan yung mga amo? Hindi na, nagano mo pala. Kaya nga, hindi ka Ikaw lamang ang aking laging binabalik. kasi nga bumalik eh. Babalikan mo talaga yan. Para bumalik. O saan magandang tumutin pagkakasabahay ka? Saan? Sabihin mo. Sa Manila. Bakit kaya? Ganda, sakit-sakit ka sa Manila sa mga kasambahay. Maraming beses na kitang iniwanan. Hindi mga kasambahay na hindi nagtiwala sa amo nila, nakahanap ng magandang offer, pero sinaktan sila ng amo nila, tapos bumalik ulit sa lumang yaya. Ikaw mo Ay, sa lumang amo. Siyempre, ikaw mabait ka sa kasambahay. Oo. Ako rin naman mabait ako. Hindi, may kasambahay kami dati, yung yaya ng anak ko. Binilan pa namin ng cellphone. Talaga ba? Kasi wala daw siyang cellphone, hindi niya makausap yung boyfriend niya. Tapos, nilayasan. Yung huling namin kasabay, hindi ka pa ng misis. Namatay. Hindi napatay. Di ba tumiyak? Malis eh. Ah, Nagka-boyfriend ata o something. so nagselos siya. Sino siya? Maganda kwento yun, pare ko. May kwento ka. Alam mo yung meron kaming huling yaya, no? Iwan kami, iniyakan pa namin lahat. Bakit ano nangyari sa anak mo? Hindi namatay, kaya Bago sa oras mo, wala 7:55 na po ng gabi. Pinabati ko pare ko lang mula simula hanggang ngayon nakikinig sa atin si Police Executive Master Sergeant Ronald Julian. Kasama nakikinig sa atin si Dede, kahit minor de edad nakikinig na Drop na natin. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. Ingat. God bless. Paalam po.